A blessed day to you, dear learners. I hope you're having a fantastic day. Today, we will dive into an exciting topic, understanding homeostasis, a key to survival. So, sit back, relax, and get ready to expand your knowledge and deepen your understanding of this fascinating subject. As always, take care and stay safe. May God bless you abundantly. Welcome to the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Homeostasis. Homeostasis, often referred to as the steady state, is the ability of an organism to regulate and maintain stable internal conditions despite external changes. It is a fundamental concept in biology, as even the smallest organisms rely on intricate mechanisms to coordinate various internal functions, such as nutrient transport, responses to stimuli, and adaptations to environmental stresses. Homeostasis ensures that cells function optimally within specific conditions, including temperature, pH, and nutrient concentrations. Homeostasis, oft auch als steady state bezeichnet, ist die Fähigkeit eines Organismus, trotz äußerer Veränderungen stabil in ihre Bedingungen zu regulieren und aufrechtzuerhalten. Es ist ein grundlegendes Konzept in der Biologie, das selbst die kleinsten Organismen auf komplizierte Mechanismen angewiesen sind, verschiedene interne Funktionen zu koordinieren, wie den Nährstofftransport, Reaktionen auf Reis und Anpassungen an Umweltstress. Homeostasis stellt sicher, dass Zellen unter bestimmten Bedingungen, einschließlich Temperatur, pH-Wert und Nährstoffkonzentrationen, optimal funktionieren. Key regulatory mechanisms. First, temperature regulation. Thermoregulation. Organisms must maintain their internal temperature within a narrow range to prevent cellular damage. Many organisms have evolved specialized mechanisms to regulate their body temperature, especially in response to environmental fluctuations. For example, polar bears. In cold climates, polar bears maintain a relatively constant body temperature, despite dramatic temperature shifts between day and night. They achieve this through thick fur and a dense layer of fat beneath their skin, which serves to reduce heat loss and insulate their bodies from the cold. In infrared images, a polar bear's body heat is nearly invisible to thermal imaging. Only areas like the uninsulated eyes and mouth show higher temperatures than the surrounding environment, reflecting the effectiveness of its insulating features. Una, regulasyon ng temperatura, thermoregulation. Dapat panatilihin ng mga organismo ang kanilang panloob na temperatura sa loob ng isang makitid na hanay upang maiwasan ang pagkasira ng cellular. Maraming mga organismo ang nag-evolve ng mga espesyal na mekanismo upang ayusin ang temperatura ng kanilang katawan, lalo na bilang tugon sa mga pagbabago sa kapaligiran. Halimbawa, mga polar bear, sa malamig na klima, ang mga polar bear ay nagpapanatili ng medyo pare-pareho ang temperatura ng katawan, sa kabila ng mga dramatikong pagbabago ng temperatura sa pagitan ng araw at gabi. Nakakamit nila ito sa pamamagitan ng makapal na balahibo at isang siksik na layer ng taba sa ilalim ng kanilang balat na nagsisilbing bawasan ng pagkawala ng init at insulate ang kanilang mga katawan mula sa lamig. Sa mga infrared na imahe, ang init ng katawan ng polar bear ay halos hindi nakikita ng thermal imaging. Ang mga lugar lamang tulad ng mga mata at bibig na hindi naka-insulated ay nagpapakita ng mas mataas na temperatura kaysa sa nakapaligid na kapaligiran, na nagpapakita ng pagiging epektibo ng mga insulating feature nito. Second, humans and heat generation. In humans, skeletal muscles play a critical role in generating heat. Through shivering, a reflex action of rapid muscle contractions, the body generates warmth to maintain an optimal internal temperature. When environmental temperatures drop below a certain threshold, metabolism increases to produce more heat. This process helps humans survive in varying climates. Conversely, when the body overheats, sweating helps cool the body down through evaporative cooling. Third, homeostasis in other organisms. In plants, for example, photosynthesis undergoes adaptations to cope with environmental conditions, such as water availability. Certain plants in hot climates have specialized versions of photosynthesis, like cresylation acid metabolism, which helps minimize water loss while still facilitating sugar production. Pangalawa, mga tao at pagbuo ng init. Sa mga tao, ang mga kalamnan ng kalansay ay may mahalagang papel sa pagbuo ng init.
Sa pamamagitan ng panginginig, isang reflex action ng mabilis na pag-urong ng kalamnan, ang katawan ay bumubuo ng init upang mapanatili ang pinakamainam na panloob na temperatura. Kapag bumaba ang temperatura sa kapaligiran sa ilalim ng isang tiyak na threshold, tumataas ang metabolismo upang makagawa ng mas maraming init. Ang prosesong ito ay tumutulong sa mga tao na mabuhay sa iba't ibang klima. Sa kabaligtaran, kapag ang katawan ay nag-overheat, ang pagpapawis ay nakakatulong na palamig ang katawan sa pamamagitan ng evaporative cooling. Pangatlo, homeostasis sa iba pang mga organismo. Sa mga halaman, halimbawa, ang photosynthesis ay sumasailalim sa mga adaptasyon upang makayanan ang mga kondisyon sa kapaligiran, tulad ng pagkakaroon ng tubig. Ang ilang partikular na halaman sa mainit na klima ay may mga espesyal na bersyon ng photosynthesis, tulad ng CAM, crassulacean acid metabolism, na tumutulong na mabawasan ang pagkawala ng tubig habang pinapadali pa rin ang produksyon ng asukal. Thermoregulation example, polar bears. Polar bears, which live in the Arctic regions, are well adapted to survive in extreme cold. Their insulating fur and fat layer prevent excessive heat loss. During extremely cold nights or harsh weather, these adaptations help them keep their body temperature constant. The thick fur traps heat close to their body, and the fat under the skin serves as insulation, while also providing an energy reserve. Ang mga polar bear, na nakatira sa mga rehiyon ng Arctic, ay mahusay na inangkop upang mabuhay sa matinding lamig. Pinipigilan ng kanilang insulating fur at fat layer ang labis na pagkawala ng init. Sa napakalamig na gabi o malupit na panahon, tinutulungan sila ng mga adaptasyong ito na panatilihing pare-pareho ang temperatura ng kanilang katawan. Ang makapal na balahibo ay nakakakuha ng init malapit sa kanilang katawan, at ang taba sa ilalim ng balat ay nagsisilbing pagkakabukod habang nagbibigay din ng reserbang enerhiya. Homeostasis and the human body. For humans and other mammals, maintaining body temperature is essential for survival. When the body's internal temperature deviates from a narrow optimal range. Hypothermia, if the temperature drops too low, metabolic processes slow down, leading to the cessation of cellular functions and potentially death. Hyperthermia, conversely, if the body temperature rises excessively, proteins within cells begin to break down, which can lead to organ failure and death. Para sa mga tao at iba pang mga mammal, ang pagpapanatili ng temperatura ng katawan ay mahalaga para sa kaligtasan. Kapag ang panloob na temperatura ng katawan ay lumihis mula sa isang makitid na pinakamainam na hanay. Hypothermia, kung ang temperatura ay bumaba ng masyadong mababa, ang mga metabolic process ay bumagal, na humahantong sa pagtigil ng mga cellular function at potensyal na kamatayan. Hyperthermia, sa kabaligtaran, kung ang temperatura ng katawan ay tumaas ng labis, ang mga protina sa loob ng mga selula ay magsisimulang masira, na maaaring humantong sa pagkabigo ng organ at kamatayan. Homeostasis also extends beyond temperature regulation. The body continuously monitors and adjusts the balance of fluids, pH levels, and other chemical conditions, ensuring that each system functions properly. When the body can no longer maintain this balance due to diseases or malfunctions, it leads to homeostatic imbalance, which can result in various health conditions. Ang homeostasis ay lumalampas din sa regulasyon ng temperatura. Patuloy na sinusubaybayan at inaayos ng katawan ang balanse ng mga likido, antas ng pH, at iba pang kondisyon ng kemikal, na tinitiyak na gumagana ng maayos ang bawat sistema. Kapag hindi na mapanatili ng katawan ang balanseng ito dahil sa mga sakit o malfunctions, humahantong ito sa homeostatic imbalance, na maaaring magresulta sa iba't ibang kondisyon sa kalusugan. Homeostatic imbalance. Homeostatic imbalance refers to the failure of an organism to maintain stable internal conditions. This can be caused by disease, stress, or trauma. For example, in diabetes, the body's inability to regulate blood glucose levels disrupts metabolic balance. Similarly, when the body's temperature regulation system fails, it can lead to conditions like heat stroke or hypothermia. Ang homeostatic imbalance ay tumutukoy sa kabiguan ng isang organismo na mapanatili ang matatag na mga panloob na kondisyon. Ito ay maaaring sanhi ng sakit, stress, o trauma. Halimbawa, sa diabetes, ang kawalan ng kakayahan ng katawan na i-regulate ang mga antas ng glucose sa dugo ay nakakagambala sa metabolic balance. Katulad nito, kapag nabigo ang sistema ng regulasyon ng temperatura ng katawan, maaari itong humantong sa mga kondisyon tulad ng heat stroke o hypothermia. Students studying anatomy and physiology often explore the processes and mechanisms that help maintain homeostasis and learn what happens when these systems fail, leading to illness or dysfunction. In conclusion, homeostasis is essential for the survival of all organisms.
It involves a dynamic balance where internal conditions are constantly adjusted to meet the needs of the organism, ensuring that it can function effectively despite external challenges. Ang mga mag-aaral na nag-aaral ng anatomy at physiology ay madalas na nag-e-explore sa mga proseso at mekanismo na tumutulong sa pagpapanatili ng homeostasis at alamin kung ano ang mangyayari kapag nabigo ang mga system na ito na humahantong sa sakit o dysfunction. Sa conclusion, ang homeostasis ay mahalaga para sa kaligtasan ng lahat ng mga organismo. Ito ay nagsasangkot ng isang dynamic na balanse kung saan ang mga panloob na kondisyon ay patuloy na inaayos upang matugunan ang mga pangangailangan ng organismo na tinitiyak na maaari itong gumana ng epektibo sa kabila ng mga panlabas na hamon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you. And God bless you always. I hope you found a lecture on biological sciences, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comments section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel. And we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.